sinabing reignite, yung dating nawala, magkakaroon ulit. Ano? Yung kung dating andap-andap, ngayon, muling papainitin yung bagay na yon, muling magkakaroon. Ano? And ang isa po sa bagay na kung saan gusto ko maintindihan natin, yung ignite usually ginagamit yan. Ano? And para manatili yung apoy, anong ginagawa? Nilalagyan ng gas o kaya nilalagyan din ng kahoy. And ganun din yung kailangan natin gawin. Kailangan meron tayong mga kailangang ibigay, willing tayong ibigay kay Lord. Pwedeng time natin, pwedeng part ng buhay natin, anything for the Lord. Ano? Hindi yun ibibigay mo dito sa church, pero ibibigay mo yung oras mo para sa Kanya. And alam niyo po, etong pagpunta lang natin sa church na ito, even sa loob ng isang linggo, biruin nyo, no? Meron tayong ilang oras na nagugugol sa loob ng isang linggo, pero linggo nandito ka, praise God, you are glorifying God. Amen? No? Sabi mo sa katabi mo, talagang salamat kay Lord, nandito ka. Alam niyo po, alam ko may gagawin si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. And alam ko aayusin niya yung focus natin. Ano? Now, pwede pong ang bawat isa sa atin nasa maraming confusion sa mga panahon na to. Lalo na hindi natin alam kung ano yung future o hinaharap din ng ating bansa. Yung ekonomiya natin, pwedeng nakikita natin pababa ng pababa, yung palitan ng peso sa dolyar, di ba? Then yung meron pa ring gera sa Middle East, meron pa ring conflict. Then marami pang mga hindi magagandang nangyayari, bad news here and there. And sa totoo lang, nothing is certain sa buhay. Yung iba sa atin, pwedeng, nag-worry ka na kung makaka-graduate ka ba ngayong taon na ito, no? Or perhaps meron kang iti-take na exam kung makakapasa ka ba doon. But let me tell you, kailangan maayos yung focus ng bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang focus eh. Hindi talaga tayo pare-parehas ng focus. Pero kailangan maging isa yung focus natin kasi po hindi tayo magtatagumpay una sa lahat kung hindi po iisa yung focus natin dahil tayo po ay pamilya ng Diyos. Kahit nasa malayo ka pa, na ngayon nanonood ka dyan sa live natin, part ka ng family ni Lord because you accept Jesus Christ in your life as your Lord and Savior. Sino dito tinanggap si Jesus sa buhay niya? Come on. Taas natin ating mga kamay. Praise God. Ano? Yan yung mga tumanggap kay Jesus. Now, meron tayong pag-uusapan ngayon sa Old Testament na kung saan isang story na po pwedeng sumaya ka, pwedeng matakot ka, at pwede rin higit sa lahat ma-encourage ka. No? But let me tell you na ang mga Israelites po, ang bayang pinili ng Diyos in the Old Testament, kaya sila pinili ni Lord dahil gusto niyang gamitin sila sa kaluwalhatian niya para makita ng lahat ng bansa na yung Diyos ng Israel, totoong Diyos, tapos sumunod lahat ng bansa sa kanila. Na kung sino yung Diyos ng Israel, maging Diyos ng lahat. Ano? But, unfortunately, 430 years sila na nasa Egypt. Ano? Kung ang Pilipinas po, ilang taon tayong nasakop ng Espanyol? 333 years. No? But yung mga Israelites, sila po ay under the Egyptians for 430 years. Ano? Kaya ngayon, anong ginawa ni Lord? Ginamit niya si Moses na kanyang lingkod, tapos dinala sila sa lupang pangako. Yun yung land ng Canaan na hanggang ngayon, yun po yung land ng Israel na pinag-aagawan sa Middle East hanggang ngayon. Ano? Now, bago sila pumasok po dun sa Promised Land, marami pong nangyari. Ano? Siyempre, hindi naman lahat kaisa ng focus. Yung iba may ibang direksyon na gustong puntahan. Yung iba gustong bumalik sa Egypt. Gustong bumalik sa dating buhay. Yung iba, parang okay na lang sa kanila kahit hindi mangyari yung kalooban ni Lord sa buhay nila. So in short, marami sa kanila namatay na.
Kasi paikot-ikot lang. Pag wala kang focus, kung saan-saan ka, wala kang direction, ano mangyayari? Paikot-ikot lang buhay mo. Anyone here na baka pumunta ka sa lugar na to, parang feeling mo, paikot-ikot lang yung buhay mo. Kasi wala kang direksyon sa iyong buhay. And ngayon, ang topic natin is all about ayusin mo ang focus mo. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo ang focus mo. Now, dahil nga po si Moses ginamit ni Lord, para sa ganon, madala niya yung mga Israelites dun sa promised land, dumating din po ang panahon na kung saan tumanda na si Moses. Dahil nga, paikot-ikot lang sila, hindi sila makapasok sa promised land, yung iba may ibang gusto, yung eto si Moses may sarili rin siyang gusto, hindi na sila nakapasok sa promised land. And Joshua chapter 1 verse 1 says, tignan niyo po pakita natin, basahin natin sabay-sabay. Pagkamatay ni Moses na servant ni Lord, sinabi ni Lord kay Joshua na anak ni Nun, assistant ni Moses, patay na ang servant kong si Moses. Mag-ready ka at ang buong Israel. Tumawid kayo sa Jordan River, papunta sa lupaing binibigay ko sa inyo. Now, alam niyo po, para makilala natin masyado si Moses po, yung ginamit ni Lord para sa ganon ang mga Israelites makaalis sa Egypt, tapos maproteksyonan sila, masupply yung needs nila, kung meron mang kailangan ng tubig in the wilderness, take note desyerto. Walang tubig, walang lake doon, pero nakasurvive sila doon sa desert for 40 years. Tapos, ito nangyari, Nakasurvive nga sila, kaya lang, ang problema, ayaw nilang pumasok sa lupaing pinangako ni Lord. Ang dami ng miracles ni Lord, di ba? Kilala niyo si Moses, di ba? Yung gumawa ng ark. Amen. Tanong niyo, di nagbabasa talaga ng Bible. Si Moses yung naghati ng Red Sea. Okay? Si Moses, hinati niya yung Red Sea, nakita ng mga tao yung miracles ni Lord. Okay? Then, yung si Moses din, yung pumalo dun sa bato, nag-crack. Tapos, di ba, may umagos na maraming tubig. Tama ba? Okay? So just imagine si Moses, yung inaasahan ng lahat. Si Moses yung inaasahan sa lahat-lahat ng pangangailangan nila. Pag may reklamo sila, kapag may kailangan sila, kanino lalapit? Kay Moses. No? Now, ano nangyari ngayon? Joshua chapter 1 verse 1 and 2, patay na si Moses. Now, kung ganun pala tayo, ano kayang mafe-feel natin pag meron tayong mahal sa buhay or someone in our life na inaasahan natin, tapos tumigil yun, yung supply na yun na pangailangan natin. Anong mangyayari? Pwedeng tuliro ka, hindi mo alam kung anong mangyayari next sa buhay mo. Tama ba? And probably, ang iba sa atin, ang feel natin, wala tayong sense of direction. Anyone, kapag negative things, di ba, nangyayari sa buhay natin, parang minsan gusto natin give up. Or sometimes tinatanong na lang natin si Lord, Lord, paano na ako? Pero gusto kong sabihin sa bawat isa sa inyo, na hindi porkit negative things yung nangyayari sa buhay natin, hindi ibig sabihin nun, hindi na positive yung ending. Negative things man yung dumadating sa'yo, pero let me tell you, with God, there is always a positive ending. Now, in Joshua chapter 2, tignan niyo yung sabi, patay na ang servant kong si Moses. And anong sabi? Mag-ready ka at ang buong Israel. So, in short, dahil si Joshua po, siya yung next in line. Ano si Joshua? Assistant. Next in line. Ano?
At ngayon, pinapag-ready ni Lord yung buong Israel. Teka, paano si Moses? Kailangan, di ba, ganito, kapag namatayan tayo, or pwedeng nawalan tayo ng isang bagay, or probably, wala mang namatay, wala mang ganyan, pero may negative thing na nangyari. Anong una natin ginagawa? Usually, pinupuno natin yung sarili natin nung negative na bagay na yon. Kapag halimbawa, galing ka sa breakup, what do? Nakikinig ka ng malulungkot na mga kanta, di ba? Or probably kapag halimbawa, nandun ka sa isang hindi magandang bagay, yun lang yung iniisip mo yung problema na yun. Iniikot mo sa isip mo, then hindi ka na makagalaw. No? And of course, sina Joshua rin, hindi sila iba, katulad din natin sila, tao rin sila. Pero sabi ni Lord sa kanila, mag-ready ka at ang buong Israel. Sabi mo sa katabi mo, mag-ready ka. Anong gagawin nila? Tumawid kayo sa Jordan River, papunta sa lupang binibigay ko sa inyo. Now, of course, noong unang panahon, wala pa pong titulo ng mga lupa. No? Walang magsasabing akin tong place na to. Ganyan. And take note, yung lugar na binibigay ni Lord sa kanila, sa totoo lang po, wala nagmamay-aring mga tao doon. Tao na human being. Iba pong klaseng being yung nakatira doon. Mamaya malalaman natin. Pero kailangan munang natin maintindihan, bakit ganito yung wordings at utos ni Lord sa mga Israelites? Tignan natin yung Joshua chapter 1 verse 3 and 4. Basahin natin sabay-sabay. Gaya ng aking pinangako kay Moses, magiging inyo ang lahat ng mararating nyong lupain. Ito ang masasakop nyo mula sa desert sa south hanggang sa kabundukan ng Lebanon sa north, mula sa malaking Euphrates River sa east hanggang sa lupain ng mga Hittites, papunta Mediterranean Sea sa west. So, alam niyo po, hindi ko lang mabigay sa inyo yung exact na location yan. Pero of course, kung halimbawa river yan, mountains yan, malawak na lugar. Amen. Malawak na lugar yung binibigay ni Lord sa bansa niya. And let me tell you, ganun din tayo sa bawat isa sa atin. Maganda yung plano ni Lord sa atin, malawak yung pangako ni Lord sa atin. Kaya lang, are we willing to push through? Or magstay tayo sa situation natin, malugmok lang tayo doon, tapos walang mangyari ulit sa atin for so many years in our life. Ito ngayon, hindi ito yung case kay Joshua at sa mga Israelites. Kasi hindi po pwedeng pumili lang tayo rin minsan ng isang verse. Sabihin natin, teka, bakit ako pupunta dyan? Basta claim ko lang yung pangako ni Lord. Mangyayari yun. Akala natin, yung promises ni Lord, bigla na lang darating sa atin. Without us taking an initiative. Na Lord, sige, susundan kita. Lord, sige, kung ano yung kalooban mo sa akin, gagawin ko. Kailangan iahon mo yung sarili mo dun sa malungkot mong kalagayan. Of course, lahat sa atin, dumadaan tayo sa ganon, pero hindi ka dapat magstay doon. Okay lang na talagang i-contemplate mo yung problem na yon, pero sinasabi ko sa'yo, huwag kang magstay doon. Kasi pag nagstay ka doon, hindi ka makakapunta sa pinangako ni Lord sa buhay mo. Pag nagstay ka doon sa negative na yon, na bagay sa buhay mo, babalik at babalik ka, hindi ka makakapasok. Kaya, alam niyo po, yung place na ito na gusto ni Lord na ibigay sa mga Israelites, actually, again, hindi po tao kasi talaga yung nakatira doon. Kaya yung sinasabi po ng iba na, ay, yung God ng Bible kasi mamamatay tao yan. Minsan po kasi, ang mga ginagawa ng mga iba, titingin lang sila ng isang verse, yung isang verse lang yung binasa, tas hindi tinignan yung buong context, hindi binasa yung buong Bible from Genesis to Revelation.
hindi binasa, kinuha lang yung isa, tapos hindi na alam bakit nga ba yun may ganun, ba't inutos ni Lord yun, ano? So in short, kailangan natin mag-time travel pabalik. Okay? So imagine nyo lang, pikit tayong lahat, pikit tayo, okay, ready? Then pagbukas ng mata natin, imagine natin, no? Tayo po ay nandoon sa, papunta pa lang tayo sa promised land, dun sa, imagine natin, nandun tayo sa boundary ng isang promise ni Lord sa atin, tapos nandun tayo sa malapit na, no? Bukas natin ating mga mata. Okay, pagdating po sa Numbers chapter 13 verse 32. Pakita natin, Numbers chapter 13 verse 32. Actually, sa chapter na yan, nagpasugo si Moses ng mga spies dun sa promised land. Para ma-make sure talaga, Lord, totoo ba yung pangako mo sa amin? Lord, maganda ba talaga yun yung pangako mo sa akin? Kasi Lord, at times di ako sure eh. Minsan may glimpse na ganun si Lord sa atin, nahayaan niyang maranasan natin konti-konti ng biyaya niya para makita natin ano ba yung pangako niya sa atin. No? And take note, nangyari tuloy, nakita natin ngayon, bakit inuutos ni Lord na sakupin yung lugar? Sakupin ng mga Israelites yung lugar na binanggit sa verse 3 and 4. Anong sabi dito? Nag-report sila sa mga Israelites ng hindi maganda, yung mga spies po. Then anong sabi nila? Mamamatay sa gutom ang mga taong titira dun. Samantalang sila, may dala-dala po silang buwig ng grapes na 2 tao yung may dala. Then anong sabi? Pinuntahan namin para mag-spy. Tapos, ano daw mga nakatira? Again, sabihin natin, 1, 2, 3, go. Mga higante. So in short, hindi tao. Ay, pastor, kasi parang fairy tale ba yan? Excuse me, meron ngang mga dinosaurs, di ba, na bones na na-discover eh. Doon po kami sa Canada. Talagang doon sa mga mountains, meron silang na-discover na mga dinosaur bones. And meron pa doon din mga buto ng mga tao na hindi normal, malalaki. No? So meron talagang mga giants na nabuhay pala in ancient times. No? At yung mga giants, para sa context natin, para alam nyo po pakita nga natin yung Genesis chapter 6. Okay? Start natin. Genesis chapter 6. So, nangyari po kasi, para alam nyo, nagkaroon ng giants noon, hindi dahil sa tao lang, kundi meron kasing mga heavenly beings or mga angels, si Lord, na hindi sumunod sa Kanya, tapos ginawa nila nakipag-sex sila sa mga babae sa lupa. Tapos ano nang nangyari? Mga higante po yung na-produce. So, basahin natin sabay-sabay, okay? Verse 2, 1, 2, 3, go. Nung makita ng mga heavenly beings na magaganda yung mga babaeng anak ng tao, tingin ka muna sa katabi mo, maganda ba yan? Gwapo ba yan? Hindi siya sure. Okay? Next, sige, 1, 2, 3, go. Ginawa nilang asawa kung sinong magustuhan nila sa mga yon. Verse 3. Tapos, sinabi ni Lord, hindi ko na papayagang mabuhay forever ang tao kasi mortal sila. Mula ngayon, hindi na lalampas sa 120 years ang buhay nila. Next. Nung time na yon, at kahit pagkatapos pa nun, nagkaanak yung mga heavenly beings doon sa mga babae. Mga higante yung mga naging anak nila. Sila yung malalakas at sikat nung unang panahon. Now, actually, magugulat kayo, bakit may mga giants sa kahit saang parte ng mundo na mga stories. Alam niyo po ba yun, ewan ko kung nagkaroon kayo ng social studies na subject, na merong na-discover din na giant, 10 foot tall, na buto, dyan sa may northern, Ilocos Norte, sa isang cave. No? Then pinakita sa amin ng professor ko sa PUP noon yung photos, kasi historian siya, Ma'am Odette So, kung kilala niyo siya. No?
Nakita sa amin yung picture nun. Ito yung na-discover na giant na nasa loob daw ng isang baul, ganyan. So, dito sa Philippines may ganon, may storying ganyan sa Bible. Then, di ba pagdating sa Greek mythology, sinong nakakalam ng Greek mythology dito, di ba? May mga giants here and there, everywhere. Nag-usap ba noon? May airplane ba noon para mag-usap-usap mga tao, tas may higante pala? Ganun ba? Meron talagang evidence, meaning, talagang totoo rin yung nakalagay sa Bible that there was giants in those days. Merong mga megalithic structure, malalaking bato, paano nalipat doon, etc. Di ba? Maraming mga katanong. Pero nonetheless, in short, yung mga giants, hindi sila part ng nilikha ni Lord. Kaya yung pinapapatay ni Lord sa mga Israelites ay yung mga hindi part sa nalikha ng Diyos. Okay? Yung nasa promised land ang nakatira, hindi mga tao, mga higante. Nakuha natin? Okay? So ngayon, verse 5 ng Joshua chapter 1. Ano ang sabi? Pakita natin, Joshua chapter 1. Kahit kailan, Joshua, di ka matatalo ng kahit sino. Dahil kasama mo ako. Remember, sino nga yung mga kalaban ng Israelites? Giants. Any giant na tingin mo problem mo sa buhay mo right now? Hindi physically, pwedeng giant na problema, giant na pagsubok sa buhay mo, kaya hindi ka makamove forward. Pwedeng it's a giant ng fear sa buhay mo. Giant ng worry na hindi ka makamove forward. Anyone na merong ganong problem right now? Sabi ni Lord kay Joshua, di ka matatalo ng kahit sino. Minsan yun yung feeling natin. We come to church to praise God, to ask God, di ba, na tulungan niya tayo sa mga problems natin here and there. But sometimes actually, ayaw natin umatin ng church. Bakit? Sometimes we feel, teka, sasamahan ba talaga ako ni Lord? And marami sa atin perhaps naisip na to. Lord, sana magpakita ka sa akin. Sana magparamdam ka. Anyone, may mga ganun ng prayer? No? Lord, parang di ko na kaya tong problem in my life. Then, sometimes feeling natin, sabi natin, Lord, gusto kong ma-feel ka sa buhay ko. Paano kita ma-feel na kasama kita? Si Joshua, of course, hindi naman niya physically na naka-side by side kasama si Lord. Pero makikita ni Joshua na kasama niya si Lord pag nasaan siya? Nasa labanan. Bakit? Ano nakalagay? Di ka matatalo. Kaya every day in our life, meron ngang dibang quote sa sa Facebook kung labanan ang buhay, kailan ang championship, di ba? Kailan ang championship? But let me tell you, may truth doon. Bakit? Kasi doon sa laban ng buhay, doon mo malalaman kung kasama mo ba talaga si Lord o hindi. Sa challenges na dumadaan sa buhay natin, doon mo malalaman kung kasama mo si Lord o hindi. Anong sabi ni Lord kay Joshua? Sasamahan kita lagi, gaya ng pagsama ko kay Moses. Take note, paano ba ni Lord sinamahan si Moses? Si Lord ba yung mismong physically kasama ni Moses? Hindi. Humarap si Moses kay Pharaoh kahit na uutal-utal yung bibig niya. Anyone here, merong takot kapag halimbawa high ranking yung kausap mo? Di ba? Parang kapag sinabi, kausapin mo si Mayor, ikaw na. Di ba? O kaya, nahiya ako kasi pag pumunta ako doon, parang si Moses, ganun Hirap daw siya sa pagsasalita niya Pero hinarap niya sino? Si Pharaoh. Si Pharaoh may authority,
si Moses wala. Pero pinakita ni Lord kay Moses na kasama niya si Moses, kasama ni Moses si Lord, dun sa mga ginawa ni Lord na himala sa buhay ng mga Israelites. Pag alis nila ng Promised Land, kaya nga hinati yung Red Sea. Para makatawid yung Israelites, tas yung mahabol sa kanila, malunod. Pag nakatawid na lahat ng Israelites, yung mga mahabol, tapos nagsara yung Red Sea. Okay? Maraming challenges si Moses. Pero in every challenges and in every need, mga ilangan ng pagkain yung mga tao, walang makain sa desert, anong ginawa ni Moses? Lumapit siya kay Lord, then anong ginawa ni Lord? Nag-provide. One thing na makikita mo, na kung kasama mo ba talaga si Lord, He provides. May mga bagay na na hindi ka inaasahan pero nangyayari sa buhay mo. Dahil kasama mo si Lord. And wag mong isipin na kapag nawalan ka ng isang mahalagang bagay sa buhay mo, hindi nakikilos si Lord. Wag mong isipin kapag halimbawa, yung inaasahan mo, hindi mo na maasahan, iniwang ka ni Lord. Si Joshua, again, siya yung, anong position ni Joshua? Assistant ni Moses. Si Moses yung leader, si Joshua yung assistant. Si Moses yung inaasahan, hindi si Joshua. Pero ngayon, napalitan. Si Joshua ngayon yung inaasahan ng mga tao. Then si Joshua, of course, kung nalipat sa kanya yung responsibility, let me tell you, pwedeng ganun tayo, parang di natin alam kung paano ka na. Pero hindi malayo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi malayo ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo yung so close yet so far. Parang ganun si Joshua. Ang lapit na nila sa Promised Land. Dun sa lupang pangako ni Lord. Isang step na lang, nandun na sila. Probably in your life, isang step na lang nandun ka na. Ang tanong, gi-give up ka pa ba? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang give up. Now, makikita natin, bakit nagsalita si Lord ng ganito kay Joshua? No? Verse 6, pakita natin verse 6 ng Joshua chapter 1. Sabay-sabay nating basahin. Kaya, magpakatatag ka. At ano daw? Lakasan mo ang loob mo dahil ikaw ang magiging leader ng mga taong ito sa pagsakop sa lupaing binigay ko sa kanila. Gaya ng aking pinangako sa mga ancestors nila. Magpakatatag ka. Alam niyo po, in times of difficulties, dito ko nakita na totoong nafo-focus tayo sa takot. Hindi sa pangako ng Diyos. Nafo-focus sa takot, hindi sa pangako. Nafo-focus tayo sa negative, hindi sa positive. Nafo-focus tayo sa discouragement, hindi sa promotion na gagawin ni Lord sa buhay natin. Tandaan natin, kapag may nawala, merong darating. Kapag merong inalis si Lord, merong papalit. Kapag merong sa buhay mo na nawala, pwedeng i-restore ni Lord, pwedeng mag-provide si Lord sa atin. Now, in times of difficulties, anong naiisip natin? Diba, discouraged tayo madalas? Puro negative Diba, ang naisip natin, ganito ako kasi. Ang naisip natin, wala na akong pag-asa. Or naisip din natin, hanggang ganito na lang.
Parang nilalaro lang natin yung sarili natin doon sa problema, coping up mechanism natin, para sa ganun, ma-overcome natin. Pero sa totoo lang, di natin na-overcome. Di ka makamove on. Kaya kahit ilang taon na, pag may nangyari ulit sa'yo na ganung bagay, ano nangyayari? Nakiklik, tapos natutulala ka na lang. Tignan mo yung katabi mo kung tulala na. No? Wala sa focus. Pero ano nga po ba talaga dapat yung focus natin? Kasi si Joshua, perhaps, yung case niya, nafo-focus siya dun sa feelings niya, nafo-focus siya dun sa responsibilities niya, hindi na siya makagalaw. Hindi na siya productive. Have you ever did something na sa dami ng projects niyo sa school? Tignan niyo, no? Nakatulala ka na lang sa bahay. Or nakahiga ka na lang na ganyan. Diba? Iniisip mo lahat ng problema, hala, paano na yun? Tignan niyo, may natapos ka? Wala. Pero pag sinimulan mo nang gawin yon, nagugulat ka. Nagawa mo na. Natapos mo na. Ganon din ako eh. Nag-aaral ako ng master's ko eh. Yung paper namin, bawal yung copy-paste lang kay ChatGPT or copy-paste sa Wikipedia kasi nire-review. Meron palang ganong application, pag sa master's pala, bawal anong tawag sa ganon, Ras? Yung mangopya? Oo, plagiarism, bawal yun. Copyright yun eh, no? Ang kailangan, original mo yun. Tapos kapag halimbawa, meron kang na-quote na may ibang nagsabi, naka-note yun. Kailangan 10% lang ng paper mo, yung So, syempre, bilang ikaw, di ba, mag-iisip ka talaga. Mahirap. Tayo, di ba, madalas gusto lang natin para madali, kumopya sa katabi. Pag nag-connect group nga kayo, tinanong kayo, kamusta ka na ganito, ganyan. Ako, ano yung kanya, yun na rin akin. Di ba? Ganun tayo lagi eh. Pag tinanong, yung isa, di ko alam eh. Basta kung ano lang kanya, yun na lang. Anong gusto mong kainin? Ikaw, kung ano yung sayo. Di ba ganun tayo? Bakit? Ayaw natin mag-isip eh. Nahirapan tayo. Pero the thing is, wala tayo talaga sa focus. Ano ba yung focus mo? Tanong mga katabi mo, ano ba yung focus mo? Now, pagdating po ng verse 7, inayos ni Lord yung focus ni Joshua. Tignan nyo, no? Again, sinabihan na naman ni Lord si Joshua. First sentence, magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Then, tignan nyo yung next na sinabi ni Lord kay Joshua. Sundin mong mabuti ang buong law na binigay sa iyo ng servant kong si Moses. Again, sundin mong mabuti ang buong law na binigay sa iyo ng servant kong si Moses. A way to overcome adversity in life, kailangan maayos yung focus natin. Kailangan, alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Grounded ka dapat. Solid dapat yung foundation mo. And ang sabi ni Lord kay Moses, sundin mong mabuti ang buong law na binigay sa iyo ng servant kong si Moses. Now, of course, marami yung laws sa Bible. Actually, meron pong 613 laws sa Bible. Hindi lang po 10 commandments ang law, no? Yun lang yung primary, yung una. Pero may mga sumunod pa. Pero si Jesus, sa Matthew chapter 22, tinanong po siya rin ng isang Pharisee. No? Tinanong siya. Pakita nga natin yan, Matthew chapter 22, verse 35. Unahin natin. Sabi-sabi nga natin basahin. 1, 2, 3, go. Isa sa kanila, isang expert sa law, ang nagtanong kay Jesus para hanapan siya ng mali. Ano daw? Teacher, alin po sa mga utos sa Jewish law
ang pinaka mahalaga. Kasi di ba ang daming ang law? No? Next slide. Sumagot si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Then, ito ang pinakamahalaga at unang utos. Then, anong next? Tulad din ito ang pangalawa. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Yung 613 laws na sum up ni Jesus sa dalawa. Hindi naging dalawa yung law, sinum up lang. Okay? Sinum up. Ano yun? Loving God, loving people. So ibig sabihin, sabi ni Lord kay Joshua, kapag sinabing gawin mo yung law, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang mga tao. Lahat ng gagawin mo, kailangan may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa tao. Okay, kung mahal mo yung tao, anong dapat mong gawin sa relationship mo? Mag-cheat ka ba o hindi? Magsisinungaling ka ba o hindi? Magbabrowse ka ba ng ibang babae o hindi? O ibang lalaki? Mag-entertain ka ba ng iba o hindi? Nakuha natin, kung mahal mo yung kapwa mo, nangangailangan siya. Talagang nangangailangan. Tutulungan mo ba o hindi? Kung mahal mo talaga si Lord, magbibigay ka ba ng time o hindi? Kung mahal mo yung anak mo, magbibigay ka ba ng time sa kanya o hindi? Kung mahal mo yung magulang mo, magbibigay ka ba ng time sa kanya o hindi? Di ba? Susundin mo ba yung magagandang utos o hindi? Na makakabuti sa'yo. Kaya kung makikita natin, si Joshua, para sa kabutihan niya talaga, yung utos ni Lord. Ang inutos lang ni Lord na pagpapatay, patayin yung mga higante. Pero yung tao, hindi inutos ni Lord yun. Nakuha natin? Now, notice mga kapatid. Kung tayo po ay mabubuhay sa ibang mga bansa na hindi nila base ng morality ay Kristiyano na morality, let me tell you, hindi ka free sa religion mo. Hindi ka free sa faith mo, mababa rin yung turing sa'yo. Alam niyo po ba yun? Bakit sa Middle East, doon yung number one na mga pinagkukunan ng suicide bombings? Ba't sa Amerika hindi ganun? Bakit sa China yung may pinatay na 46 million na Chinese? Bakit kaya? Have you ever wondered why are we having this free life sa Philippines? Have you ever wondered? Kung nabuhay tayo sa ibang bansa, baka hindi ganito yung buhay natin. Because we are actually living in a morality na nagsasubmit kay Lord. Loving God, loving people. Kung mahal mo yung kapwa mo, di mo papatayin. Kung mahal mo yung kapwa mo, di mo pag-iisipan ng masama. Di mo ichichismis yan. Kung mahal mo. Kuha nyo, maganda ba o mabuti yung law ni Lord? Siya nagsasabing masama. Siya nagsasabing maganda. Mabuti. Eh yung iba, hindi ko po alam eh. Ganun ba? Come on, sige nga, yung confident. Sino nagsasabing maganda, mabuti yung law ni Lord? No, dapat bang gawin? Tingin nyo? So, yun yung law ni Lord for Joshua. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Magmahal ka sa kapwa mo. Hindi manlamang ng kapwa. Kaya yung crab mentality, sa totoo lang, sa mga Pilipino, it's not loving people. Hindi dapat tayo maghilahan sa isa't isa, pababa.
Sabi mo sa katabi mo, maghilahan tayo pataas. Kaya, yun yung binigay ni Lord kay Joshua, mga kapatid. No? Kaya, siguraduhin nyo na maayos yung focus mo. Ngayon, paano nga ba masasabi na ito dapat po yung maging focus ko, yung word ni Lord, yung utos ni Lord din sa buhay ko? Bakit yun yung kailangan kong sundin? Dahil mga kapatid, sa binasa natin, balikan nga natin ulit, Joshua chapter 1 verse 7. Pakita natin, yan. Tignan nyo ang sabi, no? Huwag kang susuway sa mga sinasabi doon. At ano daw? Magtatagumpay ka saan ka man pumunta. Alam niyo ba, na unknowingly, may mga taong, sabi natin, in their aspect of life, successful, because they are following a principle of the Bible, kahit hindi sila nagbabasa ng Bible. Okay. Lahat tayo may definition ng successful. Di ba? For someone, yung amount ng money, hindi yun yung definition ng success. Di ba? Basta matayo mo ng maayos yung pamilya mo, yung mga anak mo, mabuhay silang may takot sa Diyos, yun na yung success para sa'yo. For some, kailangan maganda yung career mo, nag-earn ka ng millions para masabing successful ka. Di ba? Or for some, ganito, hindi yun yung definition mo ng successful. Basta naging sikat ka, successful ka. Nakita nyo ngayon, napaka-vague talaga ng definition ng success. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang definition ng successful. Pero ano ba yung definition ng Diyos ng success sa atin? Ano yung pagtatagumpay na success na yon na definition ni God? Kasi siya yung creator natin eh. Amen? Hindi tayo galing sa unggoy. Amen? Hindi ka galing sa bato. No? Tingnan mo yung katabi mo, bato ba yan? Hindi naman din yan unggoy. No? Kailangan makuha natin kung ano yung success for the Lord para makuha natin, ayos ba yung buhay ko sa harapan ng Diyos o hindi? Kasi pwede yung sa harapan ng tao, okay, pero kay God, hindi. But what is more important? Yung buhay mo ba na panandalian lang kung hanggang 100 years ka lang, gandong ka lang, di ba? Or yung panghabang buhay? Ano mas matagal? Yung panghabang buhay. And kailangan maging maayos yung tingin sa atin ni God. Are we that successful or not? Ang success, pag tinignan nyo, ay ano? Again, sundin mong mabuti ang buong law na binigay sa iyo ng servant kong si Moses. Sundin mong mabuti. Ang tanong, tayo kasi, di ba, pag may law, pag may restriction sa atin, minsan iniisip natin, ay, gusto kong suwayin. Di ba, tama ba? Of course, lahat sa atin hindi nakasunod. Pansin nyo? Oo nga, they are God's people, the Israelites. Utos yan ni Lord sa Israel, pero nakasunod ba talaga sila? Yes or no? Hindi ako sure. Sabi na iba. Sino sabing yes? Sino sabing no? Hindi sila nakasunod. Kaya, may cross. Kaya may Jesus Christ. Hindi nga tayo nakasunod, pero si Lord yung umabot sa iyo at sa akin. May kasalanan ka? Again, lagi ko itong dinidescribe as parang may utang tayo. Example, ako yung pinagkakautangan nyo, 1,000,000. Lahat kayo, tigi 1,000,000. Ano? Yaman ko, no? Tapos, due date na. Lumapit ka sa akin.
Di ko po kayang bayaran eh. Yung 1,000,000. Tapos sinabi ko sa yung, di mo na kailangan bayaran. Bayad na. Ganun tayo kamahal ni Lord. Kaya may cross. Sa kasalanan natin lahat, sa hindi natin pagsunod sa buong law, dapat sa totoo lang, mararanasan natin yung kaparusahan ng Diyos. Pero hindi niya gustong iparanas yun sa atin. Kaya kailangan lang natin tanggapin yung ginawa niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ganun kakamahal ni Lord. Kaya ngayon, tignan nyo, no? Kung tayo susunod kay Lord, ano mangyayari? Magtatagumpay tayo saan man tayo pumunta. Bakit? Kasi yung definition ng success for the Lord is loving God, loving people. And paano nga natin malalaman yun, yung loving God, loving people na yun? Tingnan natin, Joshua chapter 1, verse 8. Tingnan nyo, no? Anong sabi? Siguraduhin mo na lagi mong, babasahin ang libro ng law. Anyone here? Na nakabuklat ka na ng Bible pero hanggang buklat lang, walang basa. Di ba? O kaya, sa bahay nyo may Bible nga kayo, tapos maalikabok na. Sa cellphone mo nga, nandoon pero hindi mo binubuksan. No? Ang sabi ni Lord kay Joshua, para daw magtagumpay, siguraduhin mo na lagi mong babasahin ang libro ng law. Siguraduhin na laging babasahin. Now, yung pagbabasa pala, or yung tinatawag din natin, hindi lang basta basa yan actually, no? Kasi nakalagay, pag-isipan mo itong mabuti araw at gabi. It is actually devotion, ano? Kung saan ibibigay mo yung oras mo, buhay mo, para basahin yung Bible. Mahirap basahin for us, kasi gusto natin, di ba, may mga cartoons, may mga design, parang comics, di ba? Para ganon. Gusto natin may picture, pero try reading it. Tapos pag-isipan mong mabuti araw at gabi, ano ba yung sinabi doon? Para daw tingnan nyo, sa ganitong paraan, come on, yung gusto maging masagana yung buhay, come on. Magiging masagana at matagumpay ang buhay mo. Tingnan nyo. Kung magiging masagana ang buhay ng isang tao, ano yun? May kaaway ba to? O wala? O nga, kung success para sa'yo, pera, mansyon, ang tanong, feeling safe ka ba? In one way or another, you can't have it all. Alam natin, mga powerful men and women, families, nag-aaway dahil sa power, politics. Nag-aaway dahil sa pera. Di ba? And even mga family natin, pag nag-gather sila, baka nag-aaway sila dahil saan? Hatian ng lupa. Pansin nyo? Because we define success as something physical na nakukuha natin at nalalagyan ng pangalan natin. Pero is that really success? Kung marami kang pera, di ka naman makatulog paggabi. Marami kang pera, marami ka ring babae. Di maayos yung relationship mo sa mga mahal mo sa buhay. Kung yun ang definition natin ng success. Pero just imagine, oo nga, katamtaman lang yung meron ka. But you love God and you love people. May manchichismis ba sa'yo? May magiging sakit ka ng ulo? May magiging kaaway ka? Mare-remember ba na maganda yung pangalan mo? O hindi? Nakuha nyo ngayon?
Loving people transcends generations. Ay, yung lolo ko, ang bait-bait nun. Talagang grabe, lagi kami dinadala sa church nun. What memories do you want? The people next in line na maalala ka. Di ba? Again, what is success? It is all about loving God, loving people. Yun yung success that is defined by the Lord. And hindi natin magagawa yung loving God, loving people, kung hindi natin ilalagay yung sarili natin na talagang magbabasa rin tayo ng Bible. Kailangan magbasa ka ng Bible para maging successful ang buhay mo. Oo nga, na-promote ka nga. Kaaway mo naman yung mga nasa opisina mo. Ako ano yun? Umangat nga yung position mo. Nandaya ka naman. Nakuha nyo? Kaya, ngayon mga kapatid, basahin natin ulit yun. Joshua chapter 1 verse 8. Yung buo po ngayon, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Siguraduhin mo na lagi mong babasahin ang libro ng law. Pag-isipan mo itong mabuti, araw at gabi, para magawa mo ang lahat ng sinasabi rito. Sa ganitong paraan, magiging masagana at matagumpay ang buhay mo. Now, sino dito ngayon yung focus mo nasa mga ibang mga bagay? Tapos pagdating sa loving God, loving people, and about the Bible, wala. Di ba? This time, mga kapatid, ayusin naman natin yung buhay natin. Ito yung chance na binibigay sa atin, Lord, para ma-align yung buhay natin sa tama. Sabihin mo sa katabi mo, magsawa ka na sa mali. Come on, sabihin mo, kailangan may kausap ka. Magsawa ka na sa mali. Kung sa tao po yan, mga kapatid, paano mo makikilala ang isang tao lalo? Paano mo makikilala? Pag kinakausap mo siya. Tama ba? Often, one-sided lang kasi yung pagkausap natin. We think of God as a genie. Na, Lord, pag may kailangan ako, ito, yan, Lord. Babanggit ka na. Tapos, ano sabi ni Lord? Wala. Then you wondered, ba't di nangyayari to? Bakit ganito, Lord? Akala ko ba, nagpray ako sa'yo? Kasi we think of God parang genie. Na pag nilapitan natin, kailangan niyang ibigay. Ganun ba si God? Do we think of God that way? No? Alam niyo po, ang Diyos natin, siya yung Diyos na gusto makipagrelasyon sa bawat isa sa atin. Huwag niyo isipin yung relationship parang sexual. Hindi po ganun. Relationship, friendship, genuine love. No? Kapag gusto mong makilala yung isang tao, ano kailangan gawin? Kausapin mo, di ba? Or halimbawa kapag ka-chat mo, nagre-reply ba siya o hindi? Eh di nagre-reply, paano mo makikilala? O kaya baka ang dami ng messages niya, di mo naman sinisin. Sin Lord ka lang, di ba? Ganun kayo. Sinners go to church. S-E-E-N. Nakatingin lang sa Bible, hindi nabubuklat, hindi nagagamit. Let's start ngayon, mga kapatid. Open up our Bibles. Amen? Kung sa'yo, nahihirapan ka mag-read ng Bible, mamaya merong didistribute dyan, ano? Nandyan ba sa likod ngayon? Asan si Tin? Nandun ba? Yung mga didistribute na Bible guide. Diyan ba?
Okay. Mamaya, paglabas nila, no, distribute natin. Pwede niyong simulan ngayon yung pagbabasa ng Bible. Alam niyo po, nung unang-una akong tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, I was so excited. Gusto ko kagad matapos yung Bible. Isang araw lang tinapos ko yung Book of Genesis. 40 chapters, 50 chapters, ano? Talagang tinapos ko siya. Then, the next day, ganyan, halos sa loob ng isang buwan natapos ko. Actually, nabasa ko yung Bible 7 times. Since then. Tapos, ngayon, nakailan na rin ako, no? But, the thing is, bakit kailangan nga basahin yun? Kasi, when you read the Word, tumitimo sa puso mo, naaalala mo, tapos, ganun din naman, kung merong magandang sinasabi doon, na-encourage ka. Na-uplift ka. O, tignan nyo, kayo. Sino ditong mga nagkaroon na ng textmate dati? Yung totoo, mami na kayo. No? Okay. Pag nagsabi na sila ng magagandang mga words sa inyo, words of encouragement o kahit I love you na. Di ba? Anong ginagawa nyo? Titignan nyo ulit yung text nila. Di ba? Bakit ganun tayo? Ano yung dati nilang sinabi? Di ba? Ganun din kapag galit. Pag galit, titignan maigi. Ano yung sinabi niya? Long message pa, no? 2 pages. Di ba? Pag galit. Kasi yun yung emotion. Pero kung love mo rin, babalikan mo pa yun. Ano nga yung sinabi nila? Okay, yun pala. Mahal niya pala ako. O kaya, ay, yun pala talagang faithful siya na friend. Ganon din kay Lord. Kaya, kung marami tayong problems in life, alam niyo po, marami rin tayong temptations eh. Marami ring temptations. At yung gustong hindi maging maganda yung buhay natin, hindi naman si Lord yun eh. Yung demonyo, si Satan. Yun yung gusto na masira yung family mo, maging broken yung family mo. Hindi yun kalooban ni Lord actually. Dahil yon sa kasalanan, sa hindi pagsunod kay Lord. Masira yung relationship mo sa best friend mo, hindi maging maganda yung relationship nyo ng parents nyo. Actually, hindi si Lord yun eh. Diablo at kasalanan yung may gawa nun sa buhay natin. And paano natin yun makokombat? Gamit ang salita ng Diyos. Remember si Jesus? Even Jesus, ha? He is God in the human flesh. And yet, sinusubukang i-tempt ni Satan. Ganon din bawat isa sa atin eh. Sa harapan ng temptation, walang malakas. Tama? Walang malakas. Hindi nakadepende doon yung dami mong alam sa Bible eh. Pag may mga under the table na, bibigay ka ba? O hindi? Pag may mga pabulong na, bibigay ka ba o hindi? Walang malakas sa temptation. Only God is. And the way Jesus combat yung temptation sa kanya, after niya po kasi mag-fasting, di siya kumain for 40 days, 40 nights, si Satan nagpakita sa kanya, sabi, gawin mong bato yung mga gawin mong tinapay yung mga bato. Then anong sabi ni Jesus? Pakita nga natin yun. Nandiyan dyan ba? Yung Deuteronomy 8 verse 3. Pakita natin. Anong sanabi ni Jesus? Kinote niya yan. Ano? Deuteronomy 8 verse 3. Anong sabi? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling kay Lord. Anong sabihin nun? Kung gusto mong mabuhay physically, para makasurvive ka the next week, the next month, the next year, kailangan mong kumain ng physical na pagkain. Pero kung gusto mong makasurvive
sa spiritual mo namang buhay. Hindi ka kakain ng physical na tinapay. Kailangan mo ang salita ng Diyos. Saan mo makikita? The Bible. Hindi mo kakainin yung page ha. Walang ganon. Okay? Kung di, mismo ibig sabihin ng kakainin, ibig sabihin nun, babasahin mo, pagbubulay-bulayin. Hindi mo i-start tomorrow, next week, today. Amen? Sino sa inyo gusto maging successful? Kung gusto niyo maging successful, tayo tayong lahat.